naman, na-15 na ng Pebrero, araw po ng Martes. Kamusta ang inyong Valentine's kahapon? Okay na kayo? Tahimik. Tahimik. Sa mga tahimik, mga natulog, Sa mga napuya dyan, dahil sa inyong kaday na bagising na, may pasok kayo, Di bale, happy at feel good pa rin ang inyong feeling. Basta, unang hirit kasama nyo sa paggising. Wow! Oo naman. Sa ganito naman eksena like this, sino ang hindi gagaan ng feeling? At tuloy-tuloy pa po ang buong linggo nating pagtambay sa napakagandang Plaza Ibarra dito po sa Timog Avenue, Quezon City. Yes, at kung fresh air ang aming nalalanghap ngayon, syempre meron naman tayong nakakatakam na aroma na pinasyalan ngayon ni Maring Susan sa Makati. At dahil doon po kasi, ito paborito ko, nagbe-bake sila ng mga tinapay na mababango naman talaga ang amoy. Nagawa ng ating mga magagaling na panadero sa ating search for the UH Baker King. Oy! Ang drama na ito. Walang pawis, ha? Oo. And for the kids naman po, may maagang field trip kami para sa inyo sa isang lugar na marami kayong madidiscover na amazing na mga bagay. Yan po naman sa Philippine Science Centrum. At good news pa sa mga mami at daddy dyan dahil matuturuan na po ang inyong mga anak na magtipid sa kuryente. Yay! Yay! At sa ating panimbulang balita, 300 bahay po ang tinupok na sunog sa Barangay Bahay Toro, Quezon City kagabi. At ang nakalulungkot pa, may isa pang biktima pong nasawi sa sunog na yan. Kaya para sa pinahuling balita, nakatutok pa rin doon si Cedric Castillo live. Cedric. Yes, magandang umaga, Igan. Isang bagay daw na mas masakla pa doon sa sinapit ng humigit kumulang 2,000 pamilya na nasunugan dito sa may Barangay Toro, Bahay Toro sa may Quezon City ay itong kinahantungan ng 5 taong gulang na batang lalaki na si Manny Martinez na nasawi. At ayon nga sa nanay nito ay naiwan sa loob ng kanilang nasusunog na bahay itong si Manny sa gitna ng komosyon at hindi daw magkandaugagang pagsasalba ng mga gamit nila. Sa ngayon ay wala pang ibang naiulat na casualty nitong sunog na nagsimula pasado alas 9 kagabi at umakyat pa sa alarmang Task Force Delta. Hindi bababa sa 500 mga tahanan ang mabilis na tinupok nitong apoy mula sa residential area dito sa kalye ng Sinagtala. Hindi pa natitiyak ngayon ang sanhi o pinagmulan ng sunog o kung ano ang halaga ng kabuang pinsala na nadulot nitong apoy. Pahirapan naman sa mga bumbero na maapula yung apoy sa sobrang sikip nitong lugar at kinailangan pang pumasok ang mga truck ng bumbero sa mga karatig na mga subdivision para makapagbomba ng tubig. Pero sa kasamang palad ay tuluyan ng kumalat ang apoy dito nga sa may Barangay Bahay Toro. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang ideklarang fire out itong sunog. Igan? Maraming salamat, Cedric Castillo. Samantala, abang po detalye, kaunay ng sunog naman na tumutupo ngayon sa Banao Street, Cubao, Quezon City. Nasa 3rd alarm na po. Narito naman ang iba pa nating mga balita. Nagpapatuloy ngayon ang manhunt operation para maaresto ang suspect na nasa likod ng malagim na massacre sa Cainta, Rizal, kung saan po isang buong pamilya ang patay. Samantala, pangako naman ng Department of Energy, posibleng bumaba na ang presyo ng gasolina sa mga susunod na araw, pero sa diesel, wala raw tayong maasahang rollback. Tataas pa raw ito. Kaya sa panahon ngayon ng mahal ng diesel, narito ang isang alternatibo para sa mga driver at operator, ang LPG jeep. Ang bagong teknolohiya, sisilipin natin mamaya. Dapat LPG jeep. Pwede. LPG. Kasi ano, LPG jeep. Parang ano. Ito ba, yung kakulungan ng tulog. Masama pala sa ating puso. Ha? Eh, ganun pala natin yan. Pinatamaan. Oo. Buti na yung walang tulog kaysa walang gising, ha? Oo. Babalita namin po mamaya yan. Samantala, narito na ang una nating balita. Pinaghahanap na po ngayon ang nasa likod ng pagpatay sa malagim na naganap na Valentine Day Massacre sa Cainta. Umaga ng Lunes sa madiskubre ang karumal-dumal na sinapit ng 4 na miyembro ng pamilya Asibar sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Kwento ng mga kapitbahay ng mga biktima, nakarinig sila ng pagtatalo sa loob ng bahay hating gabi ng Lunes at kinaumagahan na diskubre nilang patay na pala ang buong pamilya. Tumahimik kasi, kala nagkasundo na. Base sa po ng investigasyon ng Cainta Police, yung pamangkin ng padre ng pamilya ng mga Asibar na 1 taon nang nanunuluyan sa pamilya ang tinuturong suspect. Patuloy namang inaalam ng pulisya kung anong posibleng motibo ng biktima para gawin ang krimen. Inilabas na rin ng PNP larawan ng suspect na si Fortunato Junjun Asibar. Pakita natin yan na dahil sa nangyaring massacre, mas dinamihan ng mga checkpoints sa Cainta sa paniniwalang hindi pa nakakalayo ang biktima sa
lugar. Kaya nandito po makibalita tayo kay Dante Perelio na nakatutok ngayon sa burol ng pamilya si Bar dyan po sa Cainta, Rizal. Dante. Yes, Igan, masama nga ang loob at hindi pa rin makapaniwala itong mga kaanak ng pamilya Asibar dahil nga sa sinapit ng 4 sa miyembro ng kanilang pamilya. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang idating dito sa gymnasium ng Barangay San Andres sa Cainta, Rizal ang mga labi ng buong pamilya para sa unang araw ng kanilang burol. Dobleng sakit ang nararamdaman ngayon ng mga naulila ng pamilya. Bukod raw kasi sa nawalan na sila ng 4 na mahal sa buhay, Igan, ay ang mismong kadugupan nila ang hinihinalang responsable sa masaker. Di rin nila matanggap kung bakit pati ang mga walang muwang na mga bata ay idinamay pa. Patuloy pa rin pinaghahanap ang 24 na taong gulang na si Fortunato Asibar o mas kilala sa pangalang Junjun na pamangkin ng mag-asawang biktima. Umaapila sila ngayon kay Fortunato na kung maaari ay kusang loob ng sumuko sa batas kung wala talagang kasalanan para mabigyang linaw ang kaso. Nananawagan naman, Igan, ang mga kaanak ni Elizabeth sa La Union at kay Amado sa Samar na hindi pa rin nakakaalam sa pangyayari na agad magtungo dito. Yan ang unang balita mula rito sa Cainta, Rizal. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, good news naman tayo para sa ilang motorista dyan. Makakaasa po tayo ng rollback sa presyo ng gasolina. Inaasahang bababa ng 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Pero ang presyo ng diesel posibleng tumaas naman ng 25 sentimos kada litro. Paliwanag ng Department of Energy, posibleng mangyari ang magkaibang galaw ng presyo sa diesel at gasolina sa kabila ng gumagandang sitwasyon sa Egypt, kung saan matatagpuan po ang Suez Canal na dinaraanan ng 1.8 million barrels ng langis araw-araw. Kaya pakiusap nila sa oil companies gawing Valentine's na lang ito sa mga motorista at huwag nang ituloy ang dagdag presyo sa diesel. Umaaray naman ang transport group na Piston sa halos lingguhang price hike sa diesel. Kung hindi raw ito maaawat ang banta nila, ituloy na nila sa Marso ang kanilang planong transport strike. Ayan. At dahil nga sa halos lingguhang price hike sa diesel, heto na raw ang magandang alternatibo. Ang mga LPG jeep. Halos pareho lang ito sa mga ordinaryong jeep, pero imbis na diesel, liquefied petroleum gas o LPG ang nagpapatakbo dito. At kahapon nga po, Valentine's Day, umarangkada ng LPG jeep sa isang kolehiyo sa Quezon City. Sa test drive pa lang, kapansin-pansin na ang swabe nitong takbo. Bukod pa sa tipid na sa krudo, bago rin ang makina ng LPG jeep. Kaya mas malayo ang naitatakbo nito. At mas environment friendly pa. Kumpara kasi sa diesel, mas malinis daw at halos walang usok ang emission nito. Yun nga lang, may kamahalan sa ngayon ang presyo ng LPG jeep. Kaya naman, ang mga tsuper ng jeep hati ang opinyon sa paggamit ito. Pero pangako po ng gobyerno, pag-aaralan nila kung paano gagawing abot kaya ang LPG jeep sa mas maraming tsuper at operator. At mamaya, ipapakita namin sa inyo dito mismo sa unang hirit ang bagong-bagong LPG jeep na yan. LPG, yun yung bagong pangalan niya. Yan nga sa unahan, no? Oo. Paagaw nga sa parking. Love the air. Perfect siya for February, love month. Kasi puro puso. Tsaka Tsaka ang kanilang tema ay Love the Air. Love the air, that's right. Pinag-aaralan ngayon ng Miriam College and UP daw magsasanib puwersa para tignan talaga kung how effective nga ba itong sinasabing less siya sa pollution. Oh, that's good. Para start ng pagkilos. At sa panahon ngayon na uso po ang mga magdamagang trabaho. Igan, makinig ka. Uy, tulad ng call center, sa marami ang kulang po sa tulog. Pero aanhin pa ang malaking kita kung kalusugan nyo naman ang magdurusa. Ayon sa pag-aaral na inilabas ng Warwick Medical School, United Kingdom, ang mga taong mababa sa 7 oras ang tulog tumataas ng hanggang 48% ang tsansa ng heart attack. At 15% naman ang tsansa ng ma-stroke. Pero baka naman yung iba sa inyo sobra ang tulog ha. At delikado rin yan. Delikado yan sa kanilang sitwasyon. Ang mga sobra naman sa walang oras na tulog tumataas ng 38% ang risk para sa heart attack. At 65% naman ang chance ang ma-stroke. Dagdag naman ng cardiologist na si Dr. Dante Morales, bukod sa pagiging risk factor, ang abnormal na tagal ng tulog ay